Okay, mapagpalang Sabado ng umaga. Quarter to 11. Ah, tayo po ay magkakaroon ng home Bible study. Ito kasama natin si nanay. At isa pang nanay. Ayun, nakahiga. Si Nanay Tali. Yan. Kasi po meron siyang karamdaman. Kaya siya nakahiga. Ito si nanay. Meron din pero hindi naman nakahiga. Ako, sir. Nakakagala lahat na nararating din. Nakakagala siya. Ay, naku. Okay. Nakakagala. Ganun ba? Nakakarating ko sa saan. Okay. O nanay, bago tayo mag-Bible study, kanta ka muna. Sige, kanta. Ama namin, subasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin, ang karian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga kasala para nang napapatawad namin sa katatahangat sa amin at wag mo kami itay tulad sa tukso at kaya po kami sabihin masasama. Amen. Ganda ng kanta, no? Iadya mo kami sa lahat ng masama. Yun ang uling lyrics na yun, no? O ikaw, Nanay Tali, ano bang alam mo kanta? Ay, kakanta niyan po tayo. Ano ba yung pinakakanta mo sa akin? Ano bang kakantahin mo? Ano kakanta niya? Sabi ni Pastor, oh. Ikaw, anong kakantahin mo? Ano ba kakantahin ko? Sa simbahan. Pinakakanta mo sa akin, nakalimutan ko. Ano yun? Yung kordero ng Diyos, alam mo ba? Medyo, Alam mo? alam ko. O sige, kanta mo. Kordero ng Diyos, nag-aaming ng mga kasalanan sa libutan. Ipagkaloob sa amin ang payapaan. Yan. Tuturo O sige. ng Diyos, nag-aamin ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Amen. Okay. Narinig niyo po yung dalawang nanay. Ang isa, kinanta niya, Ama namin. Ang isa naman, Kordero ng Diyos. Alam niyo, napakagandang umawit sa Diyos. Napakasarap awitin ng Diyos. Po, sige, sisimula tayo sa ating home Bible study. Nandito tayo ngayon sa loob ng tahanan ni Nanay Tali sa barangay 103. 104 pala. Barangay 104, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Sorry, 104 hindi 103. Okay, mapagpalang umaga ng Sabado. Okay, nakita nyo po, umawit yung dalawang nanay. Isang Kordero ng Diyos at isang Ama namin. Alam nyo yung mga kanta na yan, matagal na pong kinakanta sa mga simbahan niyan. Napakaganda ng damahin yung kanta na yan. Yung inawit na Kordero ng Diyos, ito po yung nakahango sa Biblia sa sulat ni Juan. Tignan natin ha. Pagkatapos yung inawit naman ng Ama namin, titignan din natin sa Biblia. Ito po. Ito sa sulat ni Juan, chapter 1. Ganito po nakalagay.
sa 29. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito na ang tupa ng Diyos na ihahandog upang magalis ng kasalanan ng mga tao sa mundo. Yon. Dito nakalagay tupa. Doon sa King James Version, kordero. Pareho lang po yun. Yung tupa, hayop. Yung kordero, hayop din po yun. So, inalintulad po ang ating Panginoong Yesus sa isang hayop. Kasi po, noon, panahon na ang mga tao para matanggal ang kasalanan nila, nag-o-offer sila ng mga hayop. Tingnan natin. Dito sa Hebreo, hayop ang inahandog nila para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito nakalagay. Sa Hebreo chapter 10 verse 5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaluhob ng mga tao. Sa halip, binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Yan. Says, hindi ka nasisiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa panlilinis. 7. Kaya sinabi ko sa iyo, narito ako para tuparin ang kalooban mo. O Diyos, ay sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Yan. Kahit nahayon na sa batas ang paghahandog ng mga hayop, hindi na nagustuhan ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop. Kasi po ang inahandog nilang hayop may depekto, may problema, may sakit. Ano po? Hindi po the best, ika nga. Kaya hindi na nagustuhan ng Diyos kahit na nakahayon pa sa batas ang paghahandog. Ngayon, kaya isang katawan ang sabi ni Jesus. Ito, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, sa halip ay binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Yan. Yung katawan ni Jesus, kasi wala po siyang katawan kagaya natin. Kaya pinaglahanan siya ng Diyos ng isang katawan upang mayandog. Yan, kaya sabi ni Juan, narito. Okay, balikan natin yung sulat ni Juan. Doon sa kordero o tupa. Sa chapter 1 ng 1. Sa 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito ang tupa ng Diyos na ihandog upang magalis ang kasalanan ng mga tao sa mundo. Ihandog. So, tinanggal po yung dating handog ng mga tao. Kahit na alinsunod po yun sa batas. Kasi po, ang inahandog ng mga tao, yung mga may depekto, may problema. Hindi po yung magandang mga hayop ang inahandog nila sa Diyos. Hindi po yung magagandang gulayan ang inahandog nila sa Diyos. Kundi ang inahandog nila ay mga hayop na may depekto. Kaya hindi na po nagustuhan ng Diyos ang paghahandog ng mga hayop. Ano po? Hindi na nagustuhan. Kaya, si Jesus ngayon ang ihandog. Si Jesus na ang ipinalit. Si Jesus na ang gaganap na handog. Siya po yung ipinako sa krus para matubos po yung kasalanan ng tao. Tatandaan po natin yan. Kung wala pong Jesus, wala kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tandaan nyo po yan. Naalala nyo pa po yung isang magaling na wrestler, si Hulk Hogan. Last year, tinanggap niya po si Jesus. Sinuko niya ang buhay niya kay Jesus. Last year, 2024.
Ngayon 2025, July 24, 2025, namatay po siya sa pamamagitan ng cardiac arrest. Si Hulk Hogan po pinakamagaling na wrestler sa kanyang panahon at pinakamalakas na tao sa kanyang panahon. Bakit po? Ibinuhat niya yung kalaban niya, si Andre the Giant. Malaking tao po yun. Walang makakabuhat doon. Pero si Hulk Hogan ay binuhat niya at kanyang tinalo sa kanilang wrestling match na po. At naging champion po si Hulk Hogan. At the age of 71, at the age of 70, sinuko niyang buhay niya kay Jesus. At the age of 71, siya po ay namatay ng cardiac arrest. Sino po ba nakakahalam ng buhay ng tao ay hanggang dyan na lamang? Wala. Dito po sa mangangaral, tignan natin yung mangangaral. Sa chapter 3, ganito po ang nakalagay. Mangangaral chapter 3, verse 2. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng paghani. Yan. Bawat buhay ng tao sa babaw ng mundo. Anong sabi? May oras. Yan nga sinasabi ng tao. Pag dumating na yung oras mo na. Mamamatay ka. Yung buhay ng tao, itinakda ng Diyos. Meron pa nakalagay dito sa 9:27. Ganito nakalagay. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito yung paghukom ng Diyos. Itinakda ang kamatayan ng tao. Kaya isipin niyo po, si Hulk Hogan ay isang malakas na tao. Isang superstar ng wrestling ng WWE sa kanyang panahon. The strongest man of the world sa kanyang panahon. Na cardiac arrest po noong 24, 2025 ng July. Walang nakakahalam po sa buhay ng tao kung kailan siya magwawakas. Ang mainam kay Hulk Hogan, sabi ko nga po sa inyo, napanood ko sa YouTube yun eh. Isinuko niyang buhay niya kay Jesus noong taon 2020 po. Ibig sabihin, ligtas siya. Kasi pag sinuko mong buhay mo kay Kristo, yung sinabi ni Juan na narito ang tupa ng Diyos, makakasama ka ro kaibigan. Hindi lahat ng tao kasali nang ihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Ang kasali lamang doon ay yung mga sumampalataya sa kanya. Kasi sa Biblia po, may mga tao hindi nananampalataya sa kanya. Ang tawag naman ni Jesus doon sa mga taong iyon, na hayo man sumampalataya sa kanya, ay ganito ang sabi ni Jesus. Sa 1:8, basahin po natin anong sabi naman ni Jesus sa kanila, yung ayaw manampalataya sa kanya. 1:8:44, ang diablo ang inyong ama. Kita nyo? Si Jesus mismo nagsabi sa kanila na ayaw nila sumampalataya sa kanya. Kaya tinawag silang ang diablo ang inyong ama. Ibig sabihin, sila'y mga tao na bubuhay sa kanilang panahon na tinawag ni Jesus ang kanilang tatay ay walang iba kundi si Satanas. O anak sila ni Satanas. Kasi po, ayaw nilang maniwala kay Jesus. Tingnan natin yung kasunod na talata. Ano sabi ni Jesus?
sa 45. Ngunit ako, pawang katotohanan ng sinasabi ko, at dahil dito ayaw niyong maniwala. Oh. Ayaw nilang maniwala kay Jesus. Ayaw nilang maniwala sa pangangaral ni Jesus. Kaya ang tawag ni Jesus sa kanila, mga anak kayo ng dyablo. Lahat naman po tayo, mga tao ay makasalanan. Dahil makasalanan po tayo, lahat naman po tayo anak ng dyablo. Pero kapag sumampalataya ka kay Jesus, magiging baligtad ng sitwasyon. Ang tawag naman sa iyo, anak na ng Diyos. Tignan po natin sa 1. Dito pa rin sa libro ng 1. Sa 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. O yun. Mula sa pagiging anak ng dyablo, nang sumampalataya sila kay Jesus, ang sabi ni Juan, sila'y binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Karapatan, right. Alam niyo po ba yung salitang ampon? Di ba sa mga bahay ampunan, kapag walang anak ang mag-asawa, pwede silang pumunta sa bahay ampunan. At pwede silang magampun ng isang bata na ituring nilang anak. Dadaan sila sa proseso ng DSWD. Ano po? At kapag meron kang nagusto sa mga bata, bibigyan ka nila ng dokumento na yung bata na yun isusunod mo sa apelyido mong mag-asawa. Kaya yung karapatan ng bata ngayon, pwede kanyang tawagin tatay, pwede kanyang tawagin nanay, at lahat ng yung property, bahagi na po siya ng tagapagmana mo. Yung batang hinampun mo. Yun yung karapatan na magkaroon siya ng magulang. Ganon din po sa Diyos. Binigyan din po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kailan nangyari yan? Na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Yesukristo. Ayon sa kasulatan. O Nanay Tali, sumasampalataya ka ba kay Jesus? O ikaw, nanay? Yan. Ako rin, siyempre. Alam nyo, iba po yung sumasampalataya kay Jesus, iba po yung hindi. Kaya kung sumasampalataya ka kay Jesus, ikaw ay ligtas. Tingnan natin ang kasulatan. Halimbawa, yung iba sabi nila pag dumaranas sila ng mga problema, karamdaman, iba't ibang mga sakit, akala nila pinarurusahan sila ng Diyos. Ang sabi natin, ang sabi ng Biblia, 1:3-17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, dito sa mundo, upang atulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Hindi po namamarusa ang Diyos ng mga taong buhay. Parurusahan ka ng Diyos pagkatapos mong mamatay. Doon ng atol ay sa binasa natin sa 9:27 ng Hebreo, after death, judgment day, ng mga taong nabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kaya tatandaan natin, kaibigan, tularan natin si Hulk Hogan. Isipin niyo po, 2024, sinuko niya ang buhay niya kay Jesus. 2025 na cardiac arrest siya. Ngayon ang tanong, ligtas ba? Opo, ligtas siya. Kasi ang pananampalataya sa Panginoong Yesus o ang pagsuko kay Jesus ng ating buhay ay kaligtasan. Kaya sabi niya, hindi isinugo sa mundo si Jesus upang atulan ng tao, kundi upang iligtas ito. Yan ang purpose ng Jesus. Iligtas tayong mga taong makasalanan. Ngayon, kung abutin man tayo ng kamatayan, hindi pa natin naisuko ang ating buhay kay Jesus, tayo na po ang gumawa ng ating kapalaran. Bakit? Ayaw mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Kaya, pagdating ng araw, sumampalataya ka man o hindi ka sumampalataya, lahat ng tao na bubuhay sa mundo, lahat
aharap sa hukuman ni Kristo sa kanyang panahon. Tandaan po natin, panguli, tignan natin ang Biblia. Totoo nga ba na magbibigay sulit tayo? Ganito po nakalagay. Ano? Babasahin natin. Sa sabi ni Pablo, ito. Ikalawang Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para atulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay siya sa mundong ito. Lahat tayo. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Siya po ang judge. Kaya kung sumampalataya ka sa kanya, siya pa ang judge. Hindi kanya atulan. Pero pag hindi ka sumampalataya, natural siya ang judge. Aatulan kanya, kaibigan. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo at aral na dapat kaming mga taong nabubuhay sa mundo ngayon. Isuko ang buhay namin sa iyong anak na si Jesus. Upang pagdating ng araw, pag kami mamatay, hindi na kami kasali doon sa mga parurusahan. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos. Sa iyong turo at aral, pinakain mo kami ng pagkain pangkaluluwa. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Andito po tayo ngayon sa Barangay 104, ano? Kasama ko yung dalawang nanay. Ayan. O, yan, si nanay at si nanay. Isang nanay nakaupo, isang nanay nakahiga. Kayo pong mga nanonood ng video, kung gusto nyo po silang dalawin, pasyalan nyo po rito. Sa, ano bang street ito, nanay? O, San Felipe Street, Barangay 104. Dalawin nyo po sila, kung gusto nyo po silang makita, mapasyalan, makumusta. Ito po, pasyal po kayo rito. Ayan. Po, like and share. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all, ano? Bye-bye.